the power of your hands, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na mabuti, ang Diyos na kahit minsan ay hindi nagkulang sa amin. Karapat dapat kang purihin, pasalamatan, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa hapong nito muli, narito na naman po kami na nagkakaisa sa loob ng tahanan ito upang muli ka naming katagpuin sa oras na ito. Loobin mo, Diyos, na iyon at aning mapaghimalang kamay at abutin ang lahat ng naparito. Patuloy na ibuhos mo sa amin ang masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyong kaharian ayon sa pangailangan at kahilingan ng bawat Yes, isa. Lord. Pagpalain mo ang aming pakikinig at pagpalain mo rin ang iyong mga salitang aming mapagsalusaluhan. Loobin mo, Diyos, ng lahat ng ito'y tumimo sa puso ng bawat isa na patuloy na magbigay ito sa amin ng kagalakan at kapayapaan, kapangyarihan na gawin ang iyong kalooban habang kami ay nabubuhay sa daigdig na ito hanggang sa kami, O Diyos, ay makapasok sa iyong kaharian at patuloy na mapanatili namin ang aming kaligtasan. Kaya, Lord, sa hapong ito, kiniklaim namin ang 100% katagumpayan ng iyong gawain sa pamagitan ng patnubay
ng iyong Espiritong Banal na siyang patuloy na magtuturo sa amin. Kiniklaim namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, ni Espiritu Santo. Amen. And amen. Okay, mga kapatid, kung meron kayong mga dalang Bible, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo, Kabanata 20, talata 15 hanggang 22. Matthew chapter 22, verse 15 to 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kaniya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimihan sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Anos po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya ay binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, so pwede na po kayong makaupo sa presensya ng ating Diyos ng Hari. Ayan, so muli magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon po, Brother Danny. Kumusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous. Talaga. Galing na. O bakit? Okay, sige, sabay-sabay tayo sumunod kayo sa akin. Sabihin natin, thanks God. Thanks God. I'm blessed. I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Magaling na. Magaling na. Mayaman pa. Mayaman pa. Matalino. Matalino. Matuwid. Matuwid. Marangal. Marangal. Wagas ang pag-ibig. Wagas ang pag-ibig. Malaya. Malaya. Mayapang kalooban. Mayapang kalooban. Maginhawa at Maginhawa at matagumpay. matagumpay. Amen. Sino ang gustong maging ganun ng buhay? Woo! Gusto niyo? Amen. Dapat i-memorize niyo po yun. Amen. O, kasi po, tandaan natin, ito po ay turo sa atin ng ating punong lingkod. Bakit kailangan yung mga positive nating isasagot kapag tayo ay tinatanong? Kasi kung ano yung gusto mong dumating sa buhay mo, dapat yun ang lagi mong iisipin at babanggitin. Amen. Get niyo po? Amen. Kaya pag ako ay tinatanong, mga kapatid, yun ang lagi kong isinasagot. Kaya nga yung mga nagtatanong sa akin, pag sumagot ako ng ganito, natatawa sila sa akin. Bakit? Kasi ako po kasi lahat ng itinuturo, di ba, na alam mong tama at mabuti, dapat mo itong paniwalaan at sundin para ikaw ay pagpalain. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Okay, lahat ng naniniwala doon, pagpapalain ng Diyos. Amen. Pagpapalain ni Yahweh. Okay, so ngayon handa na ba kayong makinig? Amen. Okay, siyempre sabihin mo muna sa iyong katabi kapatid. Kapatid, Pwede ba? pwede ba? Huwag mo muna akong kakausapin.
Anong sagot? Amen. Okay, siyempre, kapag tayo ay oras ng pakikinig, tandaan niyo po, ako hindi ho yan nawawala. Pag ako ay mag-share ng mabuting balita, ay una sa lahat ay pinapaalalahanan ko po yung aking mga tagapakinig. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, kapag tayo ay nakikinig ng mabuting balita ng Panginoon, o mabuting balita ng kaligtasan, kalimitan dyan, yung iba natutulog. Bakit sila'y natutulog? Kasi may mga reason kung bakit ang mga taong nakikinig ay natutulog, maari na yan ay pagod. Amen? Amen. O kaya maari yan ay napuyat. O kaya maari yan, mga kapatid, wala pa sa kanyang spirit ng Lord. Kaya siya nakakatulog. Kasi kapag ang tao wala pa sa kanyang espiritu ng Diyos, wala siyang ganang makinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Wala siyang interest. Bakit? Kasi yung Spirit ng Lord, ito yung kinakain niya para lumakas yung salita ng Diyos. Amen. Okay, so ngayon, hindi na ko masyadong pahabain pa yung ating intro, pag-uusapan, kasi importante dito yung kahit konti lang yung ating mapakinggan, maintindihan at maunawaan, maisabuhay. Tiyak ang biyaya ng Diyos ay sa atin. Amen. At kaya yung ating tema ay pinamagatan ko po itong give to what belongs to God. Ibigay sa Diyos kung ano yung pag-aari ng Diyos. No, yun yung ating tema. Actually, dito sa gospel, kung mapansin niyo po, ay napakaganda para sa akin, yung ebanghelyo. Kasi tungkol po dito doon sa tinatawag na pagtatanong, di ba, ng mga nakikinig. Ayan, sino sa inyong gustong magtanong? No, kasi alam niyo po, pag pinag-usapan natin ng pagtatanong, maraming mga taong nagtatanong. Pero, tandaan niyo po, may mga motibo o tinatawag na layunin sa pagtatanong. Merong mga nagtatanong dahil hindi alam kung ano ang sagot ng kanyang tinatanong. Ibig sabihin, kung nagtatanong ka dahil hindi mo alam yung sagot, ibig sabihin gusto mong matuto. Amen? Amen. Meron namang mga nagtatanong, mga kapatid, na alam na yung sagot. Kaya lang siya nagtatanong kasi ang gusto niyang malaman kung tama o mali yung sagot. Tama? Amen. Marami namang mga nagtatanong dahil ang gusto nila, hahanapan ka ng butas kapag mali yung isasagot mo, ay meron kang paglalagyan. Kasi maraming mga taong ganyan. Alam niyo ko yung mga taong mga matataas ang pinag-aralan, matatalinong tao na walang bilib sa Diyos, yan po yung mga taong naghahanap ng butas. Para yung mga taong nagpapahayag ng mabuting balita ay instead na ang kanilang i-adapt yung mabuting balita, hindi, kundi yung maling sinasabi. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kung ang ina-adapt mo sa pinapakinggan mo ay yung mali, yun ang iuwi mo. Naniniwala kayo? Amen. Hindi, totoo yan, mga kapatid. Pansinin nyo, sa ating kasing mga Pilipino, ang malimit nating tinatandaan yung mga maling sinasabi. Kaya pag uwi mo sa bahay, ang naisishare mo, puro mali. Tama po ba yun? Amen. O ngayon, ang tanong, yung bang ishare mo kapag mali, nakakabuti ba yun? Hindi. Hindi. Alam nyo mga kapatid, dapat ang isang Kristiyanong malago o tinatawag na mature, nire-reject niya ang mga mali at ang ina-adapt niya yung mabubuti. Yung nakapagbibigay sa kanya, di ba, ng kabutihan at naisishare din niya sa iba na nagbibigay din ng kabutihan sa kanyang kapwa. Kasi yan po ang layunin ng ating Panginoong Jesus. Dito sa gospel, kung mapansin nyo, di ba, ano ang sabi doon sa ebanghelyo na ating binasa? Ang sabi doon sa ebanghelyo, yung mga eskriba, yung mga paraseyo, di ba, sila po ay merong plano kay Jesus na hindi maganda. Kaya nga, ginawa nila, inutusan nila yung kanilang mga alagad. Sabi doon, pumunta kay Jesus kasama yung mga tauhan ni Herodes. Tama po ba yun? Amen. At may lumapit kay Jesus na nagtanong ng ganito, Guro! Ba? Alam niyo po, yung kanilang pagtatanong napakaganda. Kung wala kang discernment doon, makukuha ka talaga. Bakit?
Alam namin, sabi niya doon, na kayo ay tapat. Yan. Okay, basahin nga natin para mas maganda. Para mali pa yung sasabihin ko eh. Buti sana hindi tayo nakaano. Okay, sabi dito, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kaniya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat. Amen? Ang ganda dito, ano? At itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig na gawin na Ang ibig ng Diyos. ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Napakaganda, di ba? Wala kayong pinangingimihan sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Napakaganda yung pasok. Kung ikaw ba naman, pag wala kang discernment, talaga ang dating sa'yo ay maganda, tama? Mabulaklak. Kaya kapag kayo ay namumuna, ganyan ang magandang intro. Tawag dyan yung mga, yan ang tawag dyan mga kapatid ay constructive criticism. Amen? Amen. Bakit? Kasi napakaganda ang pasok eh. Kaya ikaw talaga gaganahan kang makinig. Di ba? Bakit puro papure? Puro paganda eh, di ba? Oh, ngayon pagkatapos, ito yung sumunod. Ano yung sumunod doon? Sabi doon, ano po ang palagay ninyo? Yan. Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Okay, kung ating titingnan, yung tanong nila ay tungkol ito sa pagbibigay ng tax. Sinong nagtatax sa inyo? Nagbabayad ng buwis? Wala na, senyor na kami. Nagbabayad kayo ng buwis? Alam niyo po, kung meron kayong mga kayamanan, negosyo, property, at hindi kayo nagbabayad ng tax, ang tawag sa inyo, NPA. Amen? Hindi totoo yun. Bakit? Kasi ayaw mo magpasakop sa gobyerno. Tama? Kaya ho tayo nandito, nakikigobyerno tayo eh. So, kailangan magbayad ng tax. Bakit? Eh kasi nga, yan ay batas. Kaya kung pansin ninyo, napakaganda yung sagot ng ating Panginoon. Diba? Bagamat alam ni Jesus yung layunin nila. Alam ni Jesus na yung kanilang gusto, kapag magkamali siya ng sagot, meron silang dahilan para siya ay isumbong o ipahuli. Yun yung motibo doon, mga kapatid. Kaya ngayon ang tanong nila, bakit? Kasi una, yung mga nagtanong, mga alagad ng mga Pariseo. Ibig sabihin, ang tinatanong nila ay tungkol ito sa kautusan ni Moises. Amen? Amen. Na ayon ba sa kautusan na magbigay ng buwis sa Cesar o hindi? Eh ngayon, kung ang sagot ng Panginoon doon ay hindi, dahil wala nga sa kautusan na magbigay ng buwis sa Cesar. Amen? Amen. Bakit wala sa kautusan? Eh kasi nga, ang panahon na yan, tandaan natin, mga kapatid, sila kasi ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Ibig sabihin, sila ay nakubko. Wala silang hari. No, dahil sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma, kailangan na sila ay magbayad ng buwis. Amen. Bagamat ayaw nilang magbayad ng buwis kasi nga wala sa kautusan. Amen? Amen. O, kaya, yun ang tanong nila. Ngayon, pag sinabi ni Jesus, kita nyo na hindi, dahil wala nga sa kautusan, isusumbong nila si Jesus sa Cesar. Amen? Alam niyo ba ibig sabihin ng Cesar? Sino ba si Cesar? Okay, Augusto Cesar. Alam niyo bang ibig sabihin ng Cesar kasi sa kailang kapanahon ay pinakamataas ang katungkulan sa bansa. Amen? Siguro mga katapat niyan ay nasa president sa panahon natin. No, ngayon, kita nyo, kapag sinabi naman niya ngayon ay magbigay, sasabihin naman nila, nilalabag mo ang kautusan.
Kaya wala siyang tawag dito? Mapapanigan. Wala siyang ligtas eh. Sa dalawa, kasi kapag nagkamali ng sagot, sigurado. Amen? Amen. Kaya lang ang hindi nila alam, si Jesus Christ ay punong-puno ng wisdom. Amen. Amen? Nababasa niya ang iniisip ng mga tao at alam na yung tamang sagot para sila ay mamangha. Pero ang hindi nila alam, yung isinabot ng Panginoon ay yun po ay duty ng mga taong nabubuhay sa daigdig. Amen? Amen. Bakit? Duty. Bakit? Kasi tandaan nyo sabi niya doon, kayong mga mapagpaimbabaw, bakit ninyo ako gustong siluin? Sabi ni Jesus, okay, magbigay kayo ng pera. Sino may pera sa inyo? Sino may pera sa inyo? May dala kayong pera? Meron po. Okay. May dinaryo kayo? Wala pa. Kasi wala tayong dinaryo, peso ang pera natin. Okay. Mamaya na niyo ko bigyan. Ito muna ngayon. Okay. Binigyan sa ng isang dinaryo. Sabi ni Jesus, kaninong larawan ang nakaukit dito at nakapangalan dito? Cesar. Okay. Ang nakapangalan doon, ang nakalarawan doon ay si Augusto Cesar. Amen? O ngayon, sabi ni Jesus Christ, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. At ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Napakagandang sagot. Bakit? Kasi itinuturo, sabi doon kasi, alam namin kayo'y tapat. At itinuturo ninyo ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Ang ibig ng Diyos, ikaw na mamamayan ng bansang Pilipinas ay dapat kang magbigay ng Buwis. iyong tax sa gobyerno. Amen. Bakit? Duty mo yun. Yun ang ibig ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi lahat ng pamahalaan sa mundong ito ay ang Diyos ang nagtatag niyan. O nasa Roma po yan, mga kapatid. Yun yung unang ibig ng Diyos na gawin natin. Yung ikaw ay nakikigobyerno ka, dapat ibigay mo yung para sa gobyerno na dapat mong bayaran. Amen? Amen. O kaya lang minsan sumusobra ang sigil nila. Kaya ang mga negosyante hindi rin naging tapat. Bakit hindi naging tapat? Kasi nga dahil sa laki ng kinukuha ng tax, minsan, di ba, dahil kapag inilagay mo, yung eksaktong, kinikita mo, wala nang maipitira sa'yo. Amen? O, pero at least tayo ay nagbabayad ng ating mga tax. Tama? Amen. Kasi pansinin nyo, ang tawag dyan is tungkulin o duty natin as Christian. Bilang isang Kristiyano, na ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala, iba, ng gobyerno ni Duterte, ay dapat kang magbayad sa tax mo. Bagamat wala tayo sa pamahalaan ng Roma, tayo ay nasa pamahalaan ng bansang Pilipinas. Amen. Amen. O ngayon, asilin natin. Tingnan kasi ang ganda eh. Alam nyo, yung itinuturo ng Panginoon ay para sa akin nakaka-bless eh. Kasi, yung itinuturo niya, sabi kasi, tama. Ikaw ay tapat at inituro mo ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Ito yung ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Diba? Yung tayo ay gampanan yung ating duty para sa government. Kasi ganito po yun. Kailangan nating magbayad ng tax kasi po nandito pa tayo sa lupa. Tama? So ngayon, dahil ikaw ay nandito sa lupa, halimbawa, ikaw ay nasa Amerika, ibig sabihin, ikaw ay nasa ilalim ng pamamahala ng Amerika. Kaya, kailangan mo pa rin magbayad ng tax. Tayo nasa bansang Pilipinas, kaya dito tayo nagbabayad. Amen? Amen. Kaya lang, ang maganda dyan sabi ni Christ, yung para sa gobyerno, ibigay mo sa gobyerno. Yung para sa Diyos, ibigay mo sa Diyos. Amen. Amen. Ngayon ang tanong, anong pag-aari ng Diyos? Yun nga rin yung tanong. Ano bang pag-aari ng Diyos? Lahat. No?
Ibig sabihin, kung pag-aari ng Diyos lahat, ibigay mo sa Kanya lahat. 10%. Di ba? Kasi, di ba maganda yun eh. Okay, ulit tayo dito. Okay. Kasi yun yung tanong ko ngayon. Kasi yun ang ating tema, di ba? Ating tema eh, sabi dito, okay, give to what belongs to God. Diba? Kung ano yung pag-aari ng Diyos, pagay mo sa Kanya. Ngayon, ang tanong, ano yun? Ano yung pag-aari ng Diyos? Okay, pansinin niyo. Kasi doon, ang tanong kasi ni Christ ay ganito. Kaninong larawan ang nakapukit dito? Kaninong pangalan? Sa Cesar po. So, ibig sabihin, yung pera, no, ang nakalagay na larawan doon ay si Cesar. So, pag-aari niya yung pera. Amen? Amen. Eh ngayon sa atin, anong tatak at anong larawan ang meron sa atin? Kanino tayo? Anong larawan, anong tatak meron tayo? Spirito. Sa Diyos o sa demonyo? Sa Diyos. Kasi di ba sabi ng Bible, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na kalarawan at kawangis natin. Di ba sinabi ng Biblia yun? Amen. O dahil tayo nilalang ng Diyos, kalarawan niya at kawangis niya, di ba kaari tayo ng Diyos? Amen. O kaya po kayo tinatanong kung anong tatak meron ka? Eh baka ang tatak na meron ka at larawan ay si Satanas. O ibig sabihin kung si Satanas yun, nabubuhay ka ayon sa kagustuhan ni Satanas. Amen? Amen. O. Ngayon, kung ang Diyos ang meron sa iyo, aba, nabubuhay ka ayon sa Diyos. O kaya nga, kung ang Diyos ang nagmamayari sa iyo, anong ibibigay mo sa Kanya? Sabi dito, verse 1, give ourselves to glorify God. Kasi mag-aari ka ng Diyos. Dapat ibigay mo yung buong pagkatao na yan para maparangalan mo ang Diyos. Amen? Para mag-glorify ang God. Bagamat yung pera kay Cesar sa gobyerno yan, ibigay mo yan. Amen? Amen. O, kasi pag-aari yan ng mundo eh. Pag-aari ng mundo yung pera eh. Tama? Pero gumagamit tayo ng pera. Amen. Bakit kailangan tayong gumamit ng pera? Eh kasi ho, nasa mundo pa tayo. Amen? Amen. Dahil ikaw ay nasa mundo, para meron kang pagbayad ng tax, kailangan mo gumamit ng Pera. Pero, tandaan natin, tayo ang gagamit ng pera, hindi tayo ang gagamitin ng pera. Magkaiba po yun ha mga kapatid. Kasi may mga tao, di ba, ang nagpapatakbo ng kanilang buhay ay pera. Amen. Amen? Amen. Dapat ang nagpapatakbo sa pera ay tao. Hindi yung pera ang nagpapatakbo sa buhay ng tao kasi maraming ganyan. Amen. Oh. Halimbawa, sige, sister, bigyan kita ng 1,000,000. No? Patayin mo Sister Jen. Napansin nyo? Di ba maraming ganyan ngayon? Ngayon, sino nagpapatakbo sa buhay nila? Pera. Pera. Dapat, ikaw yung nagpapatakbo. Kasi, tandaan nyo, ginawa po ang pera para sa pangangailangan ng tao. Amen? Amen. Hindi ginawa ang pera para patakbuhin ang buhay ng tao. Hindi mo ginawa ang pera, no, ay, ano ba yung tamang ano noon? Hindi po ginawa ang pera para Kontrolin. utusan ang tao, kundi ginawa ang pera para sa pangangailangan ng tao. Yun bang tamang ano, no? Bigkas mo? O kasi nagtatanong lang, hindi na daw kasi mahirap na eh. Hindi natin mababago yung asa. Di ba? Marami nakikinig mga kapatid. No? Tayo naka-public ngayon, mga kapatid. Okay, ngayon, yun yan. Kaya yun ang maganda. So, tandaan natin, yung pong tinatawag na paggamit ay mahalagang maunawaan natin yan. Kasi maraming mga tao ngayon, di ba? Nagpapagamit sa pera. Hindi, dapat yun. Hindi ko masamang pera. Hindi rin masamang mayaman. Mabuti nga, mas maganda pag mayaman ka, di ba? Pag mayaman ka, nabibili mo ang lahat ng gusto mo. Tama po ba? Amen. Totoo yun, mga kapatid. Kaya lang, iba kasi yung mayaman. Mayaman ka na nga, hindi ka pa nakokontento sa kayamanan.
Alam mo, pag sinabing ginagamit ka ng pera, kita mo ngayon, dito na lang sa bansa natin. Ano maraming mga tao na ang nagpapatakbo ng kanilang buhay ay pera. Paano? Oh, yun na lang mga nababalitaan natin tungkol sa PhilHealth na ngayon ay kinukurap. Hindi lamang mga nasa gobyerno nangungurap, pati ang mga doktor kinukurap din. Amen. Hindi ba yan sa balita? Pansin nyo? Kaya nga kawawa yung mga nagbibigay ng babayad ng ng PhilHealth. Biro mo, may PhilHealth ka. Pag na-hospital ka, wala ng pera ang PhilHealth. Nakaka-ano yun, di ba? Nakakadismaya. Tapos, eto pa. Tayo na nagbabayad ng mga buwis. Para saan ba ang buwis? Para po sa ikagaganda ng ating bansa. Amen. Tama po ba yun? Amen. Pero ngayon, tignan mo ang ating bansa. Kawawa. Nababaw na tayo sa utang, pero ang ating bansa, kulela. Ayun, di ba? Bakit? Dahil yan sa ang pera na ang nagpapatakbo ng buhay ng marami sa mundo. Amen. Kaya dapat hindi lumangyari yun, mga kapatid. Dapat tayong mga tao ang magpapatakbo sa pera. Hindi ang pera ang nagpapatakbo ng ating Buhay. buhay. So ngayon, unang ibibigay natin, give ourselves to glorify God. God. Okay, basahin natin yung sulat ni San Pablo, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Ang sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Bakit? Binili niya tayo. Tinubos tayo kasi dahil ang nakatatak sa atin si Satanas, alipin tayo ng kasalanan. Amen? Kaya ang tao walang kalayaan. Diba? Kaya ang tao, habang siya ay nasa pamamahala ni Satanas, ang tao hindi niya kayang magbago. Amen? Amen. Hindi mo kayang magpakabuti. Bakit? Kasi tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nga, diba, sabi ng isang kanta, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Amen? Pero dahil kay Kristo, diba, inalay ang kanyang buhay sa krus. Sa pamagitan ng kanyang buhay at dugo na dumaloy sa krus, yun po ang nagbayad sa atin. Kaya ang ginamit niyang pambayad, hindi pila, hindi ginto, ang kanyang dugo at buhay. Kaya tayo ay tinubos at pinalaya. Ngayon tayo ay pinalaya, sinasabi ni San Pablo na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Kaya gamitin ninyo ang katawan na yan para maparangalan si El Shaddai. Amen. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, huwag naman puro pera, wag naman puro pera. huwag naman puro trabaho, Wag naman puro trabaho. papagurin mo ang katawan na yan, sisirain mo ang katawan na yan, Amen. para kumita ng pera, aba magagalit sa iyo ang Diyos. Amen. Magagalit, bakit? Sa Kanya yan eh. Pag-aari ng Diyos yung katawan na yan eh. Amen? Amen. Ang Diyos ang nakatatak sa atin. Ang Diyos ang nakalarawan sa ating pagkatao. Kaya nga, pag-aari ng Diyos ito. Maraming mga tao na hindi nakakaalam yan. Kaya pansin yung mga tao hindi nakakaalam, walang pagmamahal sa kanilang sarili. Amen. O, di ba? Sino sa inyo nagmamahal ng sarili? Mahal yung sarili nyo? Amen. O mas mahal ang kayamanan nyo? Anong mas mahal sa inyo? Wealth or health? Health. O, sino nagsasabing health? Taas ang kamay? Nagsasabing health? Parang hindi ako naniniwala dyan. Okay, tingnan ko kung totoo yan. Okay. Kapag sinabi niyong mas mahalaga ang
health kaysa sa wealth, bakit maraming mga tao na nagpapakamatay sa trabaho para lang yumaman? Bakit maraming mga tao, di ba, na inaabuso ang kanilang katawan? Sa paanong paraan? Paanong paraan natin inaabuso ang ating mga katawan? Kung mahal mo ang katawan mo, mahal mo ang health mo, bakit mo sobra kang, ang tawag sa English, workaholic? Overwork. Hindi alcoholic ha, iba yung alcoholic sa workaholic. Pag sinabing workaholic, di ba puro katrabaho? Bakit? Eh kasi nga, mga kapatid, di ba gusto mong yumaman? Amen. O hindi naman masama yun. Kaya lang, alam niyo po ang pagyaman, nasa kamay ng Diyos yan. Wala ho sa ating karunungan at kalakasan. Amen? Nasa Diyos yan, kalatagpuan. Kapag ang Diyos ang nagpili, hindi mo na kailangan na pumayod parang kabayo. Para yumaman, para gumandang ko, hindi na kailangan. Mga kapatid, dahil nandyan ang Diyos, siya ang nagsusupply sa lahat ng bagay. Amen. Amen? So ngayon, pansinin niyo, kung totoong mahal natin ang ating health, mga kapatid, bakit maraming tao inaabuso ang kanilang sarili? Sa paano? Sa pagkain, sa sobrang trabaho, ano pa? Di ba mapansin niyo? Bakit ngayon ang daming may sakit? Sino gusto sa inyong mabuhay ng 120 years? 120 years? Hindi kayo mahirap yon? Alam niyo mga kapatid, ako naniniwala ako pwedeng mabuhay ang tao sa panahon natin ng 120 years. Pwede. Amen? Bakit? Kasi ayon sa aking pagkaunawa, ganito po yun. Sa aking kasing pagbasa sa Bible, nabasa ko diyan yung mga buhay ng mga naunang tao sa mundo. Amen? Amen. O kung nagbabasa kayo ng Biblia, sino pinakamahabang buhay sa Bible? Sino? Hindi. Matusalem yata. Okay, very good. Ilang taon siya bago namatay? 900. 969? Kasi parang gano'n. Hindi niya matandaan. Okay. 67? Okay. Salamat. At mayroon palang nagbabasa ng Bible. Kaya pansinin niyo mga buhay na yan, napakahaba, tama? Amen. Pero dahil po yan sa patuloy na paggawa ng tao sa kasalanan, nagalit ang Diyos. Kaya nga anong ginawa ng Diyos? Ginunaw ang mundo sa pamagitan ng baha. Nilipol. Amen? And after that, mapansin niyo ho, nakipagkasundo muli ang Diyos kay Noah. At doon, nag-declare na ang Diyos na ang buhay ng tao ay hindi na po hindi na po tataas sa 120 years. Amen? May limit na ngayon. O ngayon, sa Bible, sabi ng Bible, si Moises na hinirang ng Diyos ay nabuhay ng 120 years pero hindi nagbago ang kanyang lakas. Hindi siya nagkasakit, hindi rin nagbago ang lakas. Alam niyo, pinag-aaralan ko, si Moises, bakit ganun? Kasi uuna sa lahat, ito yon. Sa panahon nila, siya po ay pinili at hinirang ng Diyos. Every minute, every second, every day, every night, every time, kasama niya ang Diyos. Kasama niya yung Spirit ng Lord. Amen. Amen? Kaya malakas. Amen? Pangalawa, ang kanilang kinakain ay ma-vitamin. Walang mga chemicals. Kaya sila'y malalakas. Tandaan niyo ko, ang ating katawang lupa ay templo ng ating kaluluwa. Amen. Ang kaluluwa, ito yung binigay ng Diyos na buhay. Siya ang nagpapagalaw sa ating physical na katawan. Amen? Amen. Ngayon, kapag nasira ang tahanan na tinitirahan natin, maninirahan ka pa ba dito? Hindi na. Anong gagawin mo?
paparenovate mo muna. Di ba? Ipapaayos mo. Di ba? Kung may pera ka. Para matirahan mo, hindi mo agad iiwanan yan, mga kapatid. Katulad din ng ating katawan. Kapag ang ating katawan ay nasisira, anong nangyayari sa ating kaluluwa? Para hindi lumabas yung nakatira dito, kailangan mong ipa-renovate yung katawan. Ipagamot. Kaya dinadala sa doktor para ipaayos muli. Tama? Amen. Kung hindi na kaya ng doktor, nasira na ng tuluyan na rin lumabas ang ating kaluluwa. Anong mangyayari sa katawan? Mamatay. Ganyan po palang nangyayari sa tao. Ayun, kung gusto mo palang humaba ang buhay mo, alagaan mo ito. Yun pala yun. Bakit? Kasi nga, pag inaalagaan mo ito, templo ng Diyos, nandyan na yung Espiritu ng Diyos, malakas ka. Amen. Kapag manusog ka, nandiyan yung kaluluwa mo, malakas ka pa rin. Ibig sabihin, kapag wala kang sakit, maaabot mo yung 120 years. Kaya lang naman namamatay ang tao dahil sa sakit. Amen. Kaya lang naman namamatay ang tao dahil sa katigasan ng ulo. Kaya ang kamatayan, pinapaitulog yan ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Amen? Dito to yun. Yan po ay akin lang na pagnilay-nilay sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos. Na ang tao humahaba ang buhay kapag malusog ang ating physical na katawan. Dahil ito ay pag-aari ng Diyos. Dapat alagaan mo yan. Pagdating sa pagkain, kumain ka ng tama kasi ang pagkain ngayon, mga kapatid, ay kahalo niyan chemicals. Kaya sa pamagitan ng chemicals na nakahalo sa ating mga pagkain, unti-unti na tayong pinaiiksi ang buhay. Hindi totoo yun. Alam mo yung mga kinakain natin, ini-inject na yan ng formalin. Pansinin mo. Kamatis ngayon. Ang kamatis, pag yan ay nahinog, ang daling masira yan. Amen. Pero ngayon, tignan mo yung mga kabentang kamatis. Yung kamatis nga sa bahay, isang linggo na hindi pa nagbabago yung O hinog na yon. Kaya nga pati misis ko, takot nang kumain ng hilaw na kamatis. Kung brother, yung galing naman sa garden mo, Ay, maganda yun, sister. galing sa garden, dilaw pa, hanggang sa nahinog na siya. Aba, maganda yun kung may sarili kang garden. Bakit? Kasi nga, yun yung mga mabitamina, yung wala kang inilalagay na chemicals. Pero yung mga negosyo, tanda yung mga pang-negosyo kasi, yung mga galing sa ibang lugar, ay sigurado yun. Lalo yung mga galing sa ibang bansa. Ay nako, huwag kayong magtitiwala, lalo yung gawain, yung maginawa sa China. Naku, nakita ko yan sa mga sa akin ng mga video. Lahat pala ng pagkain, ini-inject talaga yung isda, diba? Tapos manok, tapos pati pala yung, alam niyo yung sutanghon na paninda nila, may plastic pala yun. Magmula nung makita ko yon, ay naku, hindi na ako kumain. Alam mo yung tira naming sutang, kasi mahilig pa ako sa sutanghon. O yung soup, di ba yung mag-ano ka ng sutanghon, tapos haluan mo ng chicken, mahilig ako ng gano'n, o haluan mo ng sardinas, o haluan mo ng patola, mahilig ako. Pero nung makita ko po yun, magmula hindi na ako nagpaluto ng sutanghon. Sabi ko doon sa batira na itapon na ninyo yan. Amen? Bakit? Kasi hindi natin alam, yung kinakain natin unti-unti pala, Lumalason. diba? Lumalason sa ating kalusugan. Kaya po ang dahilan kung bakit napakaraming sakit ngayon, mga kapatid, lalo kapag hindi tayo marunong magdisiplina sa ating mga sarili. O sino sa inyong mahilig sa soft drinks? Wala. Kasi money. Hindi naman. Bihira. Minsan. Ang kape, nakakamagandang kape sa katawan, mga herbal coffee. Yun maganda yun sa katawan na. Ako, yung soft drinks, pinalitan ko ng coffee, pero ang coffee ko, mga herbal coffee. Kasi ako, mahilig ako, 3 times ako nagkakape sa maghapon, mga kapatid. Kaya lang, pag pupunta ako sa ganitong prayer meeting at pinagkakape ako, hindi ko naman pwedeng tanggihan yun, lalo kapag natimplahan, diba? Kinakape ko pa rin yun. Pero mahalaga yung paminsan-minsan lang, wag lang lagi. Lagi-lagi. Amen? Amen. Ganun yun. So, okay. Balik tayo doon. Yung unang ibigay natin sa Diyos ay dapat yung ating sarili para maparangalan ang Diyos. Pangalawa, sabi dito, give our treasure to please God. Yung kayamanan naman ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yun ay ibigay din para sa Diyos. Yung para sa, hindi naman lahat ng kayamanan ibibigay mo sa Diyos .
Kaya lang, tandaan nyo, ang kayamanan, okay, lagay natin ay wealth, di ba? English niya ay Well, wealth. Anong dulo? H. H. Okay. Anong meaning ng H? Meron niyang dalawa. Alam mo pala, yung kayamanan natin, pwede pala na dadalhin niya tayo sa heaven, At hell. or pwede rin na dadalhin niya tayo sa hell. Depende sa paggamit. Amen. Depende sa paggamit. Okay, sa Bible, meron kang mababasa dyan. Di ba sabi dyan, yung namatay ang si Lazaro, namatay ang mayaman. Sila'y napunta sa dinala ng hell sa paraiso, yung isa sa Hades. Di ba? Hades. Yung mayaman sa Hades. Di ba? Anong nangyari doon? Anong history doon? Ang sabi nasa Hades Amang Abraham, sabihin mo naman kay Lazaro na isawsa yung daliri sa tubig at ipalamigin na aking dila kasi naghihirap ako dito. Sabi niya, sabi ng pagdurusa. Sabi naman ni Amang Abraham, anak, alalahanin mo, nang nasa lupa ka, nagpasasa ka. Nagpasasa sa kayamanan. Bakit mayaman eh? Amen? Yung kayamanan niya, ginamit lang niya sa kanyang sarili. Amen? Amen. So, ibig sabihin pala, yung kayamanan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat gamitin pala natin ito para maparangalan natin, para malugod pala ang Diyos sa atin. Kailangan yung paggamit ng kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, bakit dapat nalulugod ang Diyos? Amen? Amen. O kaya katulad yung ginagawa natin dito, nagbibigay, susuportahan yung prayer meeting, nagbibigay kayo ng L o ng preacher, nagbibigay kayo ng dadala kayo ng mga pagkain. Ang tawag dyan is para sa Diyos. Napaparangal at nalulugod ang Diyos. Amen. Amen. Bakit hindi ka kuripot Bakit hindi ka madamot Yung mga sharing sa ng Diyos ay kaya mong i-share yung iba na Amen. hindi mo sinasarili. Amen. O, ibig sabihin yung sinishare mo, bukal sa kalooban mo. Kasi po, yun yung sinasabi ni San Pablo. Okay, sabi ng sulat ni San Pablo, 2 Corinthians, chapter 9, verse 7 to 8, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. And verse 8, magagawa ng Diyos, sabi niya dito, na kayo pasaganay ng higit pa sa inyong pangangailangan upang meron kayong magamit sa pagkakawang Gawa. So, ibig sabihin, kapag ang Diyos ay nagbigay, higit pa. Amen? Amen. Ngayon, kung higit pa ibinigay, huwag mo namang Sarilin. sarilin lahat. Mag-share ka naman. Sharing. Para matuwa ang Diyos. Pag natuwa ang Diyos, sasabihin na, aba, itong anak kong ito, matulungin. Sige na. Ito pa. Bubuhos yung blessing. Buhos yung blessing. Amen. Bakit? Gagawin ka niya ngayong channel Of blessing. Anong mas mapalad? Tumatanggap o nagbibigay? Ibibigay. Anong pipili nyo? Magbigay o tumanggap? Magbigay. Sige, kayo magbigay ako tatanggap. Okay. Patagal tayo muna kasi masyado tayong seryoso Amen. Okay, panghuli mga kapatid. Panghuli, give our tithes to break the curse. Sino sa inyong nag-ikapo? Okay, ilan pa lang? Alam niyo po ba ang ikapo? Mababasa natin yan sa Malakias 10. chapter 3, verse 6 to 11. Ang ikapo, tandaan niyo po, yan po ay naka-address sa mga Hudyo. Hindi ho yan naka-address sa atin. Amen. Gusto ko ipaliwanag sa inyong mabuti ito. Kasi, ang sabi ng mga nakikinig, ayan, at nanonood, kay Eli Soriano, mga kapatid, sabi ni Eli Soriano, ang ikapo daw ay hindi yan sa atin, kundi yan ay sa mga Jewish people, sa mga Hudyo. Amen? Alam niyo po, totoo yun. Hindi ho naka-address sa atin yan, naka-address po yan sa mga Hudyo. Pero tandaan niyo, ang buong Biblia, naka-address yan sa mga Israelita, hindi naman yan naka-address sa atin Amen? Amen. Napasama lang tayo dyan. Paano tayo napasama dyan? Napasama tayo dyan dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos. Di ba ang sabi ng John 3:16?
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang lahat ng nagbalik loob sa Diyos, lahat ng kumilala kay Jesus at tumanggap kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Ngayon, dahil sa karapatan na yan, tayo ay naging anak ng Diyos. Amen? Amen. Dahil anak tayo ng Diyos, spiritually, napasama tayo sa mga Israelite. Kaya nga ngayon, naka-address na rin sa atin yan. Ano ang purpose? Kasi ang sabi ng Malachi, chapter 3, verse 6 to 11, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kaya nga may pag-asa pa kayong mga inapo ni Jacob. Tulad sa inyong mga ninuno, kayo tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Ang tanong ng mga Hudyo, ano ang dapat naming gawin para makapanumbalik sa iyo? Sagot ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Malakias, matuwid ba na dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga handog at mga ikapo. Dalawa yon, offering and tithes. Magkaiba po yon. Bakit? Pag sinabing offering, mga handog, ito ay yung mga ibinibigay natin na mula sa ating mga puso. Kapag sinabi namang ikapo, ikasampung bahagi ng ating mga kinikita. Halimbawa, ikaw ay nagtitinda sa palengke, ang puhunan mo ay 100, nabenta mo yung binili mo ng 100 ay nabenta mo ng 150. Magkano kinita mo? 50. 50 ang ganansya. Magkano ang 10%? 5. Yun ang ibalik ko sa Diyos. Yun po ang tinutukoy na ikapo. Amen? Amen. Kaya sabi niya doon, no, dinadaya ako sa pamagitan ng mga handog at ikapo. Sabi, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyong buong buo ang inyong may kapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. At hindi ko na padadala ng salot ang inyong mga lupain kaya mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Yung pagbibigay ng ikapo at handog para ma-break yung sumpa ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit pala tayo ay Kristiyano, tanda nyo, tayo nakipag-isa kay Kristo. Hanggat hindi natin ginagawa yung kanyang mga sinasabi, hindi pa rin sapat. May kulang pa rin. Kaya kasi, bakit maraming mga Kristiyano na Kristiyano na nga, pero baon sa utang? Bakit maraming mga Kristiyano tumanggap kay Kristo, kumilala kay Kristo, pero nasa banig ng karamdaman? Naubos ang kayamanan dahil sakit. Alam tawag yan? Salot. Ang sakit, tanda nyo, salot yan. Amen? Tayo ho ay nagpe-prepare, nagtatrabaho tayo, ang pinaghahandaan natin, ano? O sige, nagtatrabaho ka para saan? Para pagkain? Panggastos. Panggastos, para pagkain, para ano pa? Damit, pang-school, Travel. yung pangailangan natin. Bills. Pinaghahandaan natin yon. Bills. Pero ang tanong ko, kayo ba ay nagtatrabaho para mag-ipon para sa sakit? Hindi po. Wala, di ba? Minsan. Ang sakit po, walang savings para sa sakit. Tandaan nyo yan. Kaya pansinin nyo, ang sakit, mga kapatid, yan ho ay umuubos ng ating mga ihinanda para sa ating pangangailangan. Napansin niyo po yun? Amen. Bakit kasi niya sa inyo yan? Kasi nagsimula kami dyan. Ako ho, nung wala pa ako sa Panginoon, may sakit ako tuberculosis. Yung tuberculosis na ito, mga kapatid, sabi ng doktor, ay 6 months lang ito gagamutin. Pero alam niyo po ba, yung tuberculosis na yun umabot ng more or less 12 years. Hindi ako magamot. Hindi gumagana yung sakit ko, 7 ang doktor ko.
Ang gamot ko po ay 30 pesos a day, 2 tableta, 1 capsule. More or less, 12 years. Continuous yun, daily 30 pesos. Sa kalagay nyo, ilang libo kaya ang i-deposit ko sa doktor. I-deposit ko sa pharmaceutical. No? At aside pa doon, iba pa yung tinatawag na streptomycin na 15 pesos ang isang bote, 2 times a week, 1 year po yun. Wala rin nangyari, mga kapatid. Walang nangyari. Hindi ako gumagaling. Every nagpapa-x-ray ako, sabi ng doktor, meron pa another 6 years. Hindi ko maubos yung another 6 years, another 6 months. Hindi ko maubos. Hanggang sa makilala ko ang Panginoon, makilala ko ang Panginoon sa pamagitan ng ministry ito ng El Shaddai, sa panunod lang ng television, doon po ako nabuksan sa isipan nung sabi ni Brother Mike, ang doktor ay instrumento lang yan ng Diyos. Kahit gaano kagaling ang doktor mo, kapag hindi pa hintulot ng Diyos na gagaling ka, mauubos na ang kayamanan mo, hindi ka pa gagaling. Alam niyo nung marinig ko, yung totoo yun. Naniwala ako agad, first time ko makinig yun. Bakit? Kasi yung sinasabi niya, eksakto sa akin. Ngayon sabi niya, kaya hindi ka gumagaling, kahit ikaw ay simba ng simba, kasi wala ka pang relasyon sa Diyos. Amen. Kaya nung marinig ko po yun, nabuksan ang isip ko, nabuksan ang puso ko. Nung sabihin ni Brother Mike, ngayon, ikaw na nandyan sa tahanan mo ngayon, kapatid na nakikinig at nanonood ng TV screen, meron kang kailangan sa Diyos. Sabi ko sa isip ko, totoo yun. Ngayon, bumangon. Doon ako nagulat. Nung sabi, bumangon ka. Bakit? Nakahiga ako sa soba namin nanonood. Bumangon ka, lumapit ka sa TV, ipatong mo ang kaliwang kamay sa TV, itaas mo ang kanan, pumikit ka, sumunod sa panalangin. Tignan ko yung asawa ko nakatulog na. Yung 2 anak namin tulog na rin. Sabi ko sa'yo, ay wala nang makakakita sa akin. Kasi nung panahon na yon, wala pa akong relasyon sa Diyos. At pilosopo po ako. So ginawa ko yung sinabi. Alam niyo po, habang ako'y sumusunod sa pray about confession, lahat na alam na pumasok sa isip ko yung makasalanan ko, yung matang hindi ko mapatawad, yung mapangako kong hindi ko natupad, lahat yung pumasok, hindi ko namamalay, umiiyak na pala ako. Alam niyo po ba, nung matapos ang pray, sabi ni Brother, kung buong puso mong pinagsisiyan ng iyong kasalanan, pinatawad ka na ng Diyos. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Humingi ka. Pagkakalob sa iyo ng Diyos. Ako naman naniwala. Alam niyo yung bote ng langis, ng El Shaddai, naubos ang laman yun sa kailot, di naman gumaling yung sakit ko. Pero nung gabi na yun, tinaas ko yun, sabi ko, Lord, kung totoo, sabi ni Brother Mike, itong bote ng langis na ito, bless mo ito, meron lang malaglag kahit isang patak na langis, ipapahid ko sa dibdib ko, paggagaling ako, maglilingkod ako sa habang buhay. 1993. Ipinahid ko yung isang patak, tapos kinaumagahan, naramdaman ko, wala akong maramdaman na sakit. Kasi alam niyo, pag umaga, kasi gumaganon ako, itong baga ko kasi sa left ay nadurog. Malaki pala yung sugat, kaya mahirap gumaling. Ngayon, tuwing gumaganon ako, masakit. Kapag humihinga ako ng malalim, masakit. Kapag tumutugtog, di ba yung malakas, parang nadudurog. Pero nung umaga na wala akong maramdaman. Sabi ko, Lord, thank you, magaling na ako. 1993. Na ako'y pagalingin ng Lord hanggang ngayon, 2020. 26 years, hindi ko pa nasubukang na ospital dahil sa sakit. Amen? Amen. Magmula noon, hindi namin namamalayan na mula sa wala, unti-unting pinagpala ng Diyos. Bakit nawala ang number 1 na salot sa kayamanan? Kapag wala kang sakit, kahit maliit lang ang negosyo mo, kahit maliit lang kinikita mo, unti-unti hindi mo namamalayan ang pag-unlad mo. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, ang Diyos ay laging nandyan. Kasi kapag malusog tayo, malakas tayo, nagtatrabaho, naghanap buhay, lahat ng gagawin pagkasama ang Diyos, magtatagumpay. Amen. So, yan po yung message na pagbibigay ng ikapo. Alam niyo po, hindi lahat ay naniniwala po dyan. Pero ako naniniwala. Bakit experience ko yun mula 1995? Kasi nagsimula akong mag-ikapo 1995. Nung mabasa ko yun sa Malakias, parang tina-challenge ako kasi sabi niya, subukin ninyong gawin ito.
Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, ibuhos sa inyong masaganang biyahe at pagpapala. Sa paano tina-challenge ako? Sabi ko, Lord, sige, mula ngayon, lahat ng ibibigay mo sa akin, maliit o malaki ang ikasampung bahagi nito, ibalik ko sa gawain mo. 1993 hanggang ngayon. Pati yung mga pamasahe na ibinigay ng office, kinakaltasan din ng 10%. Ang biyaya, hindi namin namalaya. Misis ko baon sa utang, hindi na mamalaya nakaahon sa pagkatao. Ngayon siya nang nagpapautang. Amen. Yan po ang biyaya ng Diyos. Yan ang layunin ng Panginoon. Nagampanan mo yung kanyang mga utos. Gawin mo yung kanyang kasi ang itinuro niya, di ba? Yung duty mo, ano ba yung duty mo? Ang duty mo sa gobyerno, ang duty mo sa Diyos. Gampanan mo maayos yun. Kapag ginampanan mo maayos, ang blessing, dadalo na hindi mo namamala. At ang pinakamahalaga, kalusugan. Amen. Amen. Kalusugan. Tumayo po tayo dito. Kaya po natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Ang ating buhay ay ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos. Na ang ating buhay, habang tayo nandito, ilang taon na ba tayo? Yung natitirang taon natin, dapat natin na itong ialay sa Diyos. Dapat na nating ibigay sa Diyos ito, yung ating paglilingkod para sa Diyos. Hallelujah. Kapatid, yuko mo ang iyong ulo ngayon, itikip mo ang iyong mga mata. Habang nakayuko ang iyong mga ulo at nakatikip ang iyong mga mata, kausapin mo ang Diyos ng sarili na. Ang Diyos, kasama natin ngayon, spiritually. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Matthew 18:20, saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Hindi man natin siya nakikita physically, pero spiritually nandito siya ngayon, kapatid. Kausapin mo siya ng sarili ngayon. Sabihin mo sa kanya lahat ng gusto mong sabihin. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Kung gusto mong isigaw, isigaw mo. Ano man sa huwag mong isipin yung katabi mo dahil ang katabi mo, mayroon din niyang kailangan sa Diyos. Tayo individual. Individual tayong tumawag sa Diyos. Individual tayo na makipag-usap sa Diyos. Kapatid, sa hapong ito, malaya ka. Malaya kang sabihin kung anong gusto mong sabihin sa Diyos. Kung alam mo sa sarili mo na meron ka pang mga dapat ihingi ng tawad sa Diyos, ihingi mo, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Bago mahingi ng mga bagay na gusto mo, kailangan muna natin iayos ang ating mga relasyon sa Kanya. Sapagkat kung wala tayong relasyon sa Diyos, kahit anong gawin nating panalangin, hindi ito makakarating sa Kanyang luklukan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ang naging hadlang sa ating mga kahilingan. Ngayon, sabihin mo sa Kanya ang buhay na yan, ang katawan na yan. Gamitin natin ito upang maparangalan natin ang Diyos na siyang nagmamay-ari ng ating buong pagkatao. Hallelujah. Yes, Lord. Alam namin, Panginoon, ang buhay na ito ay sa iyo. Yes. Sige, kapatid. Kausapin mo ang Diyos na ito. Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko.
Siya ang ating pag-asa sa lahat ng bagay. Maging sa panahon ngayon na nakikita natin, palala ng palala ang ating kapaligiran. Ang ating mundo ay napupunan na ng takot pagkabahala dahil sa sitwasyon at mga nangyayari sa ating kapanahonan. Ito ang panahon na tayo ay lumulog sa Diyos. Ito ang panahon na pag-ayos ng ating mga relasyon sa Diyos. Gawin ang kanyang kalooban at ibigay sa kanyang ating buhay para siya'y ating maparangalan. Yes, Lord. At ibalik ang tao sa piling mo. Sa'yo buhay ko, Yes, ito Lord. ay alay ko sa'yo. Ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay. Ito'y para sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao, at ibalik ang tao, at ibalik ang tao sa piling mo. Yes, Lord. Yes, Jesus. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, muli ako'y nagpapasalamat sa katagumpayan ng iyong gawain. Salamat sa iyong mga salitang aming napagsalusaluhan. Loobin mo ng lahat ng ito'y ma-register sa aming mga puso at isipan. Tulungan kami ng iyong Espiritong Banal na matupad namin maganap ang iyong kalooban habang kami nabubuhay sa daigdig na ito upang ang iyong mga ipinangako ay aming maranasan. Lord, sa hapong ito, pakinggan mo ang aming panalangin. Okay, sabay-sabay tayong manalangin, makasabihin natin, dakilang Diyos, Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, mapagpalang sa Ama, hapong ito, sa hapong ito, ako po'y naririto, ako po'y naririto, lumalapit sa iyo, lumalapit sa iyo, inaamin inaamin na ako'y nagkasala na ako'y sa nagkasala isip, sa isip, sa gawa, sa gawa, at pananalita. at pananalita. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa ako lahat kong mga kasalanan sa lahat kong mga mula kasalanan pagkabata mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. hanggang sa kasalukuyan. Linisin mo rin ako Linisin mo rin sa ako lahat kong karumihan, sa lahat kong sa karumihan, aking puso sa aking at puso isipan. at isipan. Mula ngayon, Mula ngayon, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, ikaw na ikaw na ang pinahintulutan ko ang pinahintulutan kong maghari maghari sa aking sa buhay. aking buhay. Tulungan mo ako, Kaya tulungan mo, turuan mo ako turuan mo ako upang magawa ko upang magawa ko ang aking tungkulin ang aking tungkulin sa gobyerno sa gobyerno at sa iyo at sa iyo, ayon sa iyong mga salita sa iyong mga na salita aking na napakinggan aking napakinggan upang upang makamtan ko makamtan ko ang iyong ipinangako, ang iyong pinangako, buhay na ganap, buhay na ganap, kasiyasiya kasiyasiya at buhay at buhay na walang hanggan. na walang hanggan. I claim I claim in Jesus' in name. Jesus' name. Itaas ang mga kamay. Habang nakataas ang iyong mga kamay, nakayup ang iyong mga ulat, nakapikit ang iyong mga mata, malaya kayo ngayon na isigaw kung ano ang gusto niyong tanggapin mula sa Diyos.
ayon sa inyong paghingi ay samahan ng pananalig, sapagkat sinabi ni Jesus, Matthew 9:29, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. O Diyos, sa oras na ito, kami po ay naririto ngayon na nagkakaisang dumudulog sa iyo. Narito po ang aking makapatid ngayon na humihiling sa iyo anuman ang kailang kahilingan. Ako po'y nakikipag-isa sa kanila na loobin mong tugunin, buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa lugar na ito ang mga blessing mula sa iyong kaharian ayon sa kanilang mga kailangan at kahilingan. Loobin mo ng lahat ng narito ngayon na humihiling sa iyo na may pananalig ay walang mabibigo. Kaming lahat, uuwing answered prayer. Sinabi mo pa sa iyong mga salita na saan man may dalawa dito sa lupa na magkaisa, anuman ang kanilang hilingin sa kanilang panalangin ay pagkakaroon ng iyong amang nasa langit. Pinanghahawakan namin ngayon, O Diyos, at itinataas namin sa iyo ang aming kapatid, Panginoon, na sa oras na ito ay nandoon pa sa kanyang kinalalagyan sa ospital, ang aming kapatid, si Euphemia Galyong, sa kanyang kinaroroonan. Loobin mo na siya'y abutin ng iyong mapaghimalang kamay. Yes, Ikaw Lord. ang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay at katawan. Amen. Alam mo kung anong nasisira sa kanyang katawan. Yes, Lord. Lord, kiniklaim namin sa oras na ito, ng aming kapatid na ito, ang lahat ng karamdaman na nasa kanyang katawan Yes, Lord. ay Jesus' aming name. ngayong sinasaklawan, inuutusan na lumabas ang lahat ng demonyo ng karamdaman na Yes, nagpapahirap Lord. sa kanyang Jesus' name. katawan, maging ang fracture sa kanyang paa, Yes, Lord, Lord. na ito ay nadurog o naman o nabasa o naman, Lord. Kiniklaim namin, O Diyos, na ito'y lubos mong pagalingin. Amen. At bigyan ng panibagong kalusugan, Amen, Lord. kalakasan, at lubos ang kagalingan sa kanyang mga karamdaman. Yes, Lord. Kaya Lord, kiniklaim namin ang aming kapatid na ito yung pinagkalubos sa kanya. Amen. O Diyos, ang biyaya at pagpapala at himala ay kanyang mararanasan. Amen, Lord. Kiniklaim namin ito sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Lord, ganun din po ang lahat ng iyong mamanggagawa sa lugar na ito, sa mga core group, sa ministry heads, sa mga choir, sa mga instrumentalists, maging sa lahat ng mga sumusuporta at dumadalo sa iyong gawain na nag-aalay ng kanilang oras, nag-aalay ng kanilang financial, material, at patuloy na ikaw ang magbalik sa kanila ng gustong takal, siksik-liglig at nag-uumapaw, nakasaganaan nila sa financial, sa material, sa spiritual, sa araw-araw ng kanilang buhay. Pagpalain mo ang kailang manegosyo, trabaho, pananim, anuman ang kailang kinabubuhay, loobin mo na sila ipasaganain ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. Lord, ganun din po sa aming paghiwa-hiwalay, kasama ang aming mga mahal sa buhay na naiwanan sa aming mga tahanan, na patuloy mo po kaming ingatan, ilayo sa karamdaman, sa aksidente, sa kapamakan. Huwag mo po kaming iharap sa maipit na pagsubok, bagos ilayo mo kami sa masamang espiritu upang kaming lahat makauwing maluwalhati sa aming mga tahanan. Tinataas din namin sa iyong buong mundo, lalo-lalo ng bansang Pilipinas at ang Isabela. Loobin mo, O Diyos, na mawala na ng lubusan ang COVID-19 na kinatatakutan ng mga tao at maghari ang kapayapaan, manumbalik sa normal na ang mga negosyong nagsara ay muling magbubukas, ang mga nawalan ng trabaho ay muling magkakaroon ng trabaho, ang mga nabaon sa utang dahil sa pandemic ay muling makakaahon, sasagaan ang kanilang buhay. Pagpalain mo ang buong bayan ng Ramon, lalong-lalo na ang barangay Oscaris, Yes, Lord. Lord, na iglas at pagpalain mula sa barangay captain, mga barangay konsehales, lahat ng mga naniniraan sa barangay na ito, Yes, Lord. iglas at pagpalain mo. At darating ang panahon, makakasama namin sila na sasamba at magpupuri sa dakila mong pangalan. Amen. Dahil namin ito sa pangalan ni Jesus. Kaya Ama, maraming salamat sa kabutihan mo. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. And Amen. Okay, God bless everyone.